Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Umpisahan po natin, komentuhan po natin. Ito na naman pong niyayaw-yaw. Ito pong putak. Panay po ang putak ni Redon mga tambay, ni Representative Redon. Inuugnay na naman po yung pagkamatay po ni Yusek Cabral dito po sa sinasabing issue daw po ng mga ghost project at insertion daw po ni Pulong. Samantalang wala naman po silang makita. Ilang beses na nga po nagpunta ang ICI sa Davao City para po hanapan si Pulong ng mga ghost project. Wala naman po nakita. Puro paninira lang po. Katulad po nito ni Redon mga tambay. Itong si Redon na sinibak po ni dating Pangulong Duterte nung panahon po na grabe rin daw po yung magwaldas ng pera. Iyang si Redon. Pakinggan po natin mga tambay ang balita at komentuhan po natin ang para pong puwit ng manok si Redon. Panay po ang putak. Ito po, pakinggan po natin. Setup ko lang po mga kabayan. Maybe you will ask me now whether Samantala, umano'y 51 billion pesos na budget insertions ni Congressman Pulong Duterte sa Davao. Isiniwalat noon ni dating DPWH Undersecretary Cabral sa pagdinig ng Kamara. Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo! Brigada Live Report. Malaki ang naging testimonya ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa ikinasang investigasyon ng House Infrastructure Committee hinggil sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sa pulong balitaan, sinabi ni Infracom Overall Chairman Terry Redon na si Cabral ang nagsiwalat sa Infracom ng umano'y insertions ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Nanghihinayang din si Redon dahil isa sana si Cabral sa mga resource persons na makapagpapahayag tungkol sa kickbacks at ghost projects. Sa totoo lang, nung sumalang po si Undersecretary Cabral sa House Infrastructure Committee proceedings, nakapag-ambag naman din po siya ng malamang testimonya nung panahon po rin. Kasi siya po yung nag-confirm nung pong 51 billion insertion ni Davao City Congressman Paulo Duterte ng 2019 to 2022. Sa kanya po nanggaling yung admission po niya. So that is a significant part of the Infracom proceedings. Iginiit ito na malawak ang karanasan ng opisyal sa DPWH, kaya may mga maibubunyag pa ito sa usapin ng insertions sa pambansang budget kung nabubuhay pa. Her service to the DPWH cut across several administrations. So she had a top level understanding of how the planning division worked. So ibig sabihin, at syempre lalo tigit pinag-usapan natin ngayon yung pong mga supposedly insertions outside of yung mga napag-usapan na mga kickbacks and ghost projects. Samantala, ipinuto naman ng kongresista na dapat hayaan na ang mga otoridad na mag-imbestiga at huwag nang makialam dahil mahalaga pa rin ang respeto sa namayapa gayon din sa pamilya niya. Nanindigan si Redon na hindi pa rin kikilos ang Infracom hanggat hindi natatapos ang pagsisiyasat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. In the heart of changing lives. Yan po mga tambay, ang pumuputak na naman at talagang pati po sa pagkamatay ni Yusek Cabral ay kailangan pong maikabit sa mga Duterte. Yan po, ikinakabit na naman po kay Pulong doon po sa sinasabing insertion at mga ghost project. Meron po ba silang nakitang ghost project sa Davao? Ilang beses po nagpunta ron, uulitin po natin, ilang beses po nagpunta ang ICI kasama pa si Mayor Magalong. May nakita po ba silang mga ghost project doon? O sinasabing hindi natapos na proyekto at proyekto na hindi ginawa kaya nga ghost? Hindi po ba lahat ng proyekto sa Davao ay nagawa, natapos, kaya nga wala silang ghost project? At ang proyekto nila ay hindi law standard. Hindi ba matitibay? Sa katunayan nga, nilindol pa nga di ba? Ang lakas ng lindol sa Davao. Intensity, I think 7, di ba? 7.3. Ang category, napakalakas po, di ba? Pero hindi po nasira ang mga flood control
sa Davao. Hindi po ba kahit po napakalakas ng lindol dahil matibay ang pagkakagawa. At yung sinasabi po na marami pa rin po isisiwalat si Jose Cabral at nangihinayang po si Ridon. Mga kabayan, hindi ba tuwan-tuwa sila? Real talk. Hindi po ba sila ang tuwan-tuwa? Dahil sa daming nalalaman ni Jose Cabral at hindi po natin malaman kung talaga siya ay tumalon. Tumalon po ba talaga? O chinugi? Dahil sa dami ng nalalaman. Dahil mismo sa bibig na ni Ridon, narinig po natin na napakaraming nalalaman ni Jose Cabral. Di ba? Si Jose Cabral ay napakarami niyang alam na anomalya. Lalo-lalo po sa mga insertion at ghost project yata. Hindi po ba? Kaya unang matutuwa po ay ang administrasyon po ng Binagoongang Pilipinas. Ang mga congressman ng 19 Congress. Hindi po ba? Ang mga senador ng 19 Congress. Ang mga congressman ng 19 Congress, tuwan-tuwa po. Hindi kaya sila ang tuwan-tuwa, nagdiriwang sila sa pagpanaw ni Cabral, ni Jose Cabral, dahil sila po ang makikinabang sa mga nalalamang insertion at mga proyekto, ghost project at yung mga nangungumisyong mga congressman. Hindi po ba? Hindi po ba sila unang makikinabang? Pero ikinakabit nilang pilit sa mga Duterte. Kaya nga po yung sinasabi natin mga kubayan. Ito pong ICI at lalong-lalo to pong maingay na parang puwit ng manok. Pag tiningnan nyo po yung puwit ng manok, ganun po yata ang bibig ni Ridon. Bumubukas po. Bukas lang po pero walang laman. Saan ka ba nakakita? Magmula po ng 2022 halos, binabakbakan na po nila ang mga Duterte. Kung talaga pong yan ay may insertion po yan. At may corruption po ba? Kung may corruption po talaga yung mga yan. Kung talagang may insertion at napakaraming corruption, sa tingin nyo, hindi po lalabas yan? Di po ba? Bakit po hanggang ngayon? Hindi po nila mapatunayan na talagang may insertion at corruption si Pulong. At ganun din po ang Vice President. Bakit hirap na hirap sila? Nasa kanila na po lahat ang resources. Di ba? Nasa kanila na po ang media. Nasa kanila lahat, pati pera, pati makakaliwang grupo umano, ay suportado na po sila umano lahat. Pati ang media umano. Nasa kanila lahat, pati kapangyarihan. Hindi po ba? Mga men in uniform, nakasuporta po yata sila sa kanilang lahat. Dahil ito po yung mga bulag, pipi at bingi na rin. Hindi po ba? Tulog na tulog sa korupsyon po sa ating bansa. Kung talaga pong magnanakaw ang mga Duterte, mag-aapat na taon na. Wala pa rin po silang matibay na mga ebidensya. Puro pagbibintang pa rin. Gawa-gawa. Hindi po ba? Nakita nyo po? Ganyan po katindi itong mga tao na ito. Para lang pong masiraan ang pamilya Duterte. Kung saan-saan po nila isisingit hanggat makakakita sila ng butas, isasaksak nila yon ang mga Duterte para sa issue, lalo-lalo po sa korupsyon. Ganyan po kawawalang hiya at kadidemonyo po ang mga tao na yan. Samantalang sa totoo, sila po ang napakaraming naging pakinabang sa pera ng taong bayan magmula nang pumasok ang 19 Congress, ang Binagoongang Pilipinas. Hindi po ba? Grabe po ang insertion, ghost project, at grabe po ang mga komisyon nila. Saka ka ba nakakita ng ICI? Tutok na tutok po nila ang probinsya ng mga Duterte. Pero never nilang tinututukan ang probinsya ni Ridon. Nakita niyo po bang ginalugad na nila ang Bicol? Ginalugad na po ba nila ang Ilocos Norte? Ginalugad na po ba nila ang Tacloban? Ang Leyte, kung saan doon congressman ang dating speaker na tinatawag na Tambaluslos? Mga nag-imbestiga na po ba sila dyan? Mga kababayan, ilang beses na po nagpunta sa Mindanao. Pero lagi po nilang nilalagtawan, mga kababayan, at hindi po, talaga po nilang hindi pupuntahan. Ilang buwan na. Malapit na po matapos ang taon. September pa po, sinasabi. Ang pag-iimbestiga ay walang kinikilingan.
Pero itong maiingay ng mga congressman na ito, katulad ni Redon, safe na safe mga tambay. Safe na safe ang kanyang probinsya. Ang Bicol. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, alam na alam mo eh. Katulad po ngayon, maiingay na naman po sila. Kasi po, tapos na po ang budget. At dyan naman po sa budget na yan, ay gagana na naman po umano ang pera ni Juan de la Cruz dyan. Bakit po? May pondo na naman yata sila para sa dire-diretsong paninira at pagpapabagsak sa mga Duterte. Hindi kaya, Redon? May pondo na naman at magkakamal na naman tayo ng salapi. Hindi kaya? Redon, ilang buwan ka nang yumayaw-yaw. Magmula 19 Congress, yumayaw-yaw ka na yata. Hanggang ngayon, wala ka pa rin napapatunayan. Puro pagbibintang pa rin at puro haka-haka ang bumubukas sa iyong bibig. Ilang taon nyo nang binabakbakan at hinahanapan ng korupsyon, hanggang ngayon, wala pa rin kayong napapatunayan dahil napakahirap maghanap ng korupsyon kung talagang hindi naman korap ang hinahanapan ng korupsyon. Hindi po ba? Samantalang sila mismo, kung sila'y nananalamin at magsasalita lang ang salamin, alam na natin kung ano sasabihin ng kanilang mga salamin sa pagmumukha nila. Ano po sasabihin ng salamin pag humarap po sila? Unang-unang sasabihin, "Hoy, demonyo ka. Magnanakaw kang buhaya ka." Hindi kaya? Yan ang sasabihin pag sila'y nanalamin at nagsalita ang salamin sa harapan nila, mga bayan. Mga demonyo kayo. Magnanakaw kang buhaya ka. Hindi kaya, mga kababayan? Hindi kaya yun ang isasagot ng salamin nila? Dahil nga po, hindi kasi nagsasalita ang salamin. Kung nagsasalita lang ang salamin, yun po check ang sasabihin sa kanila ng salamin nila. Mga demonyo kayo. Mga magnanakaw kayong buhaya kayo. Hindi po ba? Muli pa mga tambay, yan po ang komento po natin na komento natin kay Redon na parang puwit ng manok, mga kabayan. Nonsense. Buka lang ng buka pero walang laman, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Bali, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, at Kingston ng Hong Kong, at si Bei Chichuyoko, mga tambay. Thank you po sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre, yung dasal po natin at panalangin na sana po lahat po tayo, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, mga kababayan. At makalaya na po siya sa lalong mabilis. At syempre po mga tambay, muli po, Happy Holidays po, maligayang Pasko po. At araw-araw po sana ay maging Pasko po sa ating lahat. At God bless po sa ating lahat. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.